Tinikman din ni Victor ang pagkaing hindi naubos ni Teresa. At gaya ni David, wala din siyang nalasahang anghang kaya hindi niya rin maintindihan kung bakit mapulang-mapula ang mga pisngi ni Teresa at kung bakit biglang umalis nang hindi pa nauubos ang kinakain. Naisip niyang marahil nga ay natakot na naman ito. Totoong kinahuhumalingan niya ang dugo ni Teresa, ngunit iniiwasan na niya. Dugo na lamang ng buhay na hayop ang ginagawa niyang pamatid-uhaw. At paminsan-minsan, inihaw na laman ng mga iyon. David, kung maaari sana, sundan mo si Teresa at alamin mo ang kalagayan niya. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, ipaliwanag mo sa kanya na wala siyang dapat ikatakot. Hindi tayo kumakain ng laman ng tao. Pakiusap niya at saka bumalik sa tapat ng pinto at muling pinagmasdan ang kakahuyan. Pinatatalas ang pakiramdam. Ang totoo'y, kanina pa siya nababalisa dahil iba ang hatid ng ihip ng hangin. Nararamdaman niyang may delubyong paparating. Matapos linisin ang pinagkainan ni Teresa, dali-daling sinundan ni David ang dalaga. Naligid na ni David ang mga silid na maaring pinuntahan ni Teresa, ngunit wala ito sa mga iyon. Naisip niyang baka sa lawa ito tumuloy. Nabawasan ang alalahanin niya nang makita nga doon ang dalaga. Makapal ang hamog at malamig ang tubig. Pauna niyang sabi upang ipaalam sa dalaga na naroon siya. Sandaling natigilan si Teresa at saka inilubog sa tubig ang sarili. Lumapit siya at dumukwang sa lawa. Kung magtatagal ka dyan, baka magkasakit ka. Sige na, umahon ka na. Muli niyang sabi sa malakas na tinig. Sapat upang marinig siya kahit nakalubog ito sa tubig. Dahan-dahang umangat sa tubig si Teresa kahit ayaw pa sana. Ngunit alam niyang hindi mapapanatag si David. Mabibigyan niya lang ito ng alalahanin. Hindi na lang siya iimik kung uungkatin nito ang dahilan ng pagtakbo niya papanik at pagtungo sa lawa. Mabilis siyang inalalayan ni David nang umahon siya sa tubig. Noon niya naramdaman ang lamig na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Nangangatal ang buo niyang katawan. Maging mga panga ay waring nagkadikit. Napapiksi si David ng matuklasang tila nagyeyelo ang katawan ni Teresa. Agad niya itong niyakap. Inihatid ang init mula sa sariling katawan. Nagtatagis ang kanyang mga bagang. Nagagalit siya hindi sa dalaga kundi sa ginawa nito. Kung nagtagal pa ito sa tubig ay baka kung napaano na. Mahabang sandali ang lumipas. Nang masigurong bumalik na sa normal ang temperatura ng katawan ni Teresa, ay saka pa lamang niya binitiwan. Salamat, David. Pasensya ka na kung napag-alala kita. Mabilis siyang umiling at saka sinabing walang dapat alalahanin ng dalaga. Ngunit pinaalalahanan ito na huwag maliligo sa lawa kapag ganong kakapal ang hamog dahil napakalamig ng tubig. Wala siyang binanggit tungkol sa nangyari sa kusina. Naisip na marahil ay gusto lamang nitong sarilinin ng dahilan at ayaw na iyong pag-usapan. Nahihiyang tumango si Teresa at saka ngumiti. Muling nagpasalamat at saka nagpaalam na papanhik na sa silid. Naiiling niya itong inihatid ng tanaw. Si Teresa, tila nakahinga naman ng maluwag. Laking pasasalamat dahil hindi nagtanong si David. Hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa rin siyang naaapuhap na isasagot.
lalo na ang sabihin ang totoong naisip. Muli niyang naramdaman ang pag-init ng magkabilang pisngi. Sinaway niya ang sarili. Tinapik pa ang magkabilang pisngi na waring ginigising sa kapilyahang nagresulta ng nakahihiyang pakiramdam. Yakap ang sarili. Mabilis siyang naglakad pabalik sa silid. Nasa silid na rin si Victor. Nakatayo sa tapat ng nakabukas na bintana. Mula roon, nakamasid pa rin sa may kakahuyan. Napalingon si Victor nang bumukas ang pinto. Ngumiti siya pagkakita kay Teresa. Ngunit agad ding napakunot ang noo nang mapansing basa ang buhok at ang suot nitong damit. Kumuha siya ng makapal na tuwalya at mabilis itong sinalubong. Ibinalabal ang hawak at saka ito iginiyang maupo sa gilid ng kama. Hindi na niya nagawang itanong kung saan ito galing dahil nagyuko ito ng ulo. Maingat niya nalang pinunasan ang mga braso nito at ang ulo. Sandali niya itong iniwan upang ikuha ng damit. Tila isang bata, hinubaran niya si Teresa at saka dinampian ng tuwalya ang bahagi ng katawang basa. Bahagya namang nailang si Teresa bagaman hindi tinututulan ang ginagawa ni Victor. Palihim niya itong sinusulyapan habang abala sa pagpupuna sa kanyang balat. Seryoso ang anyo nito at ngingiti lang kapag nahuli siyang nakatingin. Mabilis niya namang ipapaling sa ibang gawi ang tingin at muling ibabalik sa mukha ni Victor kapag hindi na ito nakatingin sa kanya. Matapos siyang mabihisan, itinuon na nito ang pagtutuyo sa kanyang buhok. Muli nitong nahuling nakatingin siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya ipinaling sa iba ang mga mata. Kaya kitang-kita niya ang paglipat ng tingin ni Victor sa kanyang bibig. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Napalunok siya na waring natatakam, naiinip. Hindi nagtagal at bumaba na ang mukha ni Victor sa kanyang mukha. Inilapat ang labi sa labi niya. Masuyong halik ang ginawa. Ngumiti ito ngunit hindi tumatagos sa mga mata. Gaya ng ipinangako ko. Pinalalaya na kita, Teresa. Tila ba muli siyang nalublob sa napakalamig na tubig dahil sa sinabing iyon ni Victor. Bahagyang nangatalang katawan niya. Napinid ang mga panga at umurong ang dilang nasa loob ng bibig. Inakala naman ni Victor na galit pa rin si Teresa o natatakot na naman na baka iniisip na may masama siyang binabalak. Maagap niyang sinundan ang sinabi. Bukas na bukas din, ipahahatid kita kay David sa kahit saang bayan mo naisin. Pangako, Teresa. Hindi na kita gagambalain. Hindi na muling magsasanga ang mga landas natin. Nagagahol at malungkot niyang sabi. Tumulo ang luha ni Teresa. Pinagbabayo ang dibdib ni Victor. Yumuko naman si Victor. Tumutulo ang luha. Hinayaan si Teresang ibuhos ang galit. Ang inaakalang galit sa lahat ng pasakit na dinana sa kanya. Hindi pa rin makapagsalita si Teresa. Ang impit na pag-iyak ay palakas ng palakas habang ang pagbayo sa dibdib ni Victor ay pahina naman ng pahina. Nag-angat ng mukha si Victor. Ginagap ang mga kamay niyang nakasayad na lang sa dibdib nito. Kapwaluhaan. Naglapat ang kanilang mga mata. Pagtataka ang ipinahihuwatig ni Victor. Pagsamo naman ang kay Teresa. Pinahid ni Victor ang luha sa pisngi ni Teresa. Tinitigan sa mga mata.
titig ng pusong umiibig. Humihikbi si Teresa habang inilalapit ang bibig sa bibig ni Victor. Lalong umagos ang luha ni Victor habang tinutugon ang halik ni Teresa. Umaagos ang luha ni Teresa habang tumutugon sa halik ni Victor. Walang salitaang namagitan sa kanila. Sapat na ang init ng halik upang ihatid ang nilalaman ng kanilang dibdib. Pinagsaluhan nila ang tamis ng pag-ibig. Parehong umindayog sa musikang sila lamang ang nakaririnig. Nakakikiliting anas at pagdaing ang pumuno sa 4 na sulok ng silid. Naglalagablab, ngunit sanhi ng nagliliyab na singaw ng hubad nilang katawan. Mahabang sandali ang tila ayaw lumipas, hanggang sa ang mabagal na tugtog ay bumilis ng bumilis. Mahal na mahal kita, Teresa. Bulong ni Victor. Mahal din kita, Victor. Mahal din kita. Anas naman ni Teresa. Ilang sandali pa, sabay nilang narating ang nais puntahan. Samantala sa lawa, nakalatag ang katawan ni David sa damuhan. Habang nakatitig sa bilog na buwan, habang ang mga matay binabalungan ng luha, tinanggap na niya ang kabiguan, ang pagkatalo sa puso ni Teresa. Nasasaktan siya, ngunit hangad niya ang kaligayahan ng dalaga. Iiiyak na lang niya ang kabiguan hanggang sa mapagod siya. Dahil abala sa kani-kanilang damdamin, hindi naramdaman ni na Victor at David ang lagim na paparating. Hindi talaga nawawala ang panira ng moment. Ano po? May basag trip talaga? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam. Ngunit syempre, babalik po sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!